Natin ang mga kaganapan sa lungsod ng Davao. Meron na lamang ho tayong 30 minuto bago ho magsara ang mga polling precinct dyan po sa naturang lungsod. At naroon po si Vic Sumintak. Vic, kumusta dyan? Alex, nandito na kami mismo sa City Hall ng Davao dahil inaantabayan na namin dito yung official transmittal na ng mga resulta mula sa iba't ibang mga presinto dito sa buong Davao. At inaasahan na ngayong gabi ay mapapasimulan ang canvassing ng resulta ng botohan dito sa lungsod ng Davao. At kanina sa pakikipagpanayam din kay Vice President Sara Duterte ay inilatag niya yung plano ng kanilang pamilya dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tumakbong mayor dito sa lungsod. At ang kanyang vice ay si dating Mayor Sebastian Duterte. At ito ay pinaghahandaan ng pamilya Duterte. Pinag-uusapan na ng pamilya Duterte kasama ang kanilang ICC lawyers kung papaano makakapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City. Itong inihayag ni Vice President Sara Duterte sa isang ambus interview matapos bumoto sa Daniel Aguinaldo National High School sa Davao City. Ayon kay VP Sara, bagamat hindi personal na nakaboto si PRRD ngayong midterm elections dahil sa kasalukuyan itong nakakulong sa International Criminal Court o ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands, tiyak naman itong mananalo bilang mayor ng Davao. Inihayag ni VP Sara na hinihintay nila ang proclamation sa kapag-iisipan kung papaano makakapanumpa si PRRD bilang alkalde ng lungsod ng Davao. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw, merong 3 options. Paano siya maka-oath para siya Sara, I love you! Wala So, ano yan, diba? Election, and then proclamation, and then oath. So, sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano. Niliwanag ni VP Sara na kung sumapit ang June 30 ay hindi makapanumpa bilang mayor si PRRD, automatiko namang pansamantalang uupo bilang mayor si Vice Mayor Sebastian Duterte. Alex, kanina kami naroon mismo sa Daniel Ara Aguinaldo National High School o DRANS kung saan bumoto si Vice President Sara Duterte at iniwan namin doon mahaba pa yung pila. Pero tiniyak naman ng mga election officer sa naturang paaralan na i-accommodate nila hanggang sa maubos yun. Basta sila ay pasok doon sa 30 meters radius habang papalapit itong alas 7 ng gabi kung saan itinakda ng COMELEC na dito isasara ang lahat ng polling precinct sa iba't ibang panig ng bansa. Noong nakaraang 2022 national elections ay ang turnout ng botohan sa lungsod ng Davao ay umabot sa 74%. Sa ngayon nadagdagan ang kabuuang bilang ng botante sa lungsod ng Davao ngayon ay umabot na sa mahigit 1 milyon at inaasahan na tataas pa ang turnouts nitong botohan hanggang sa matapos o magsara ng tuluyan ang mga presinto o polling precinct dito sa lungsod ng Davao. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, just to be fair sa mga tumatakbo dyan sa lungsod ng Davao, no? Ano ang balita sa mga katunggali ng mga Duterte dyan? Ang pinakamalakas na katunggali ng pamilya Duterte, yung pamilya Nograles. Dahil ang tumakbong mayor dito sa lungsod, si dating Civil Service Commission Chairman, Carlo Alexi Nograles. At yung kanyang kapatid na si Congresswoman Mig Nograles
na tumakbo bilang kongresista, kalaban niya mismo si Congressman Pulong. So malalaman natin kung ano ang magiging resulta dahil ang pamilyang ito, Duterte at saka Nograles, ay matagal nang magkalaban sa politika dito sa lungsod, Alex. Oo. So far, wala namang mga ulat ng karahasan dyan sa lungsod ng Davao. Vic? So far, peaceful ang naging tinakbo ng halalan simula nang magbukas ito kaninang alas 5 ng umaga para doon sa mga PWDs at mga senior. Hanggang ngayon, matapos ay mapayapa naman ang mga presinto. Dahil ang sabi nga, dito sa lungsod ng Davao ay hindi ganon katindi o kainit yung kaguluhan pagka mayroong eleksyon na ginaganap dito, Alex. Okay, sige, babalikan ka namin dyan at sakaling meron pa mga panibagong ulat ukol dyan sa counting na, no? Bilangan ng mga boto, tatawagin ka namin ulit, Vic, mula dyan sa Davao City. Maraming salamat sa iyo, Vic. Mata natin dyan sa Davao City.